mga panahon nga nibaw murag atong gihimo nga kanang replacement sa God Almighty ang bulawan o salapi, no, mga ginto o bulawan or any material things. So nagbow ta, or even sa mga emperador, no, sa mga kings sa Old Testament time. So mo nang no graven images. So actually ang tawhanon ro man nga pagbati nga kanang mo bow down ta sa mga graven images. Akong gi-type sa gi-google na ko mga igsoon, kuha na ko ang idol, ang mulusod diri sa idol sa Google kini. Idol man siya. So sa mga babae, mga lalaki, ang idol siguro mga lalaki, ang mga babae. So idol or either mga sakyanan nato. So nakoy mga pictures diri nga usahay ang atong idol kanang giila nato nga murag sikat sila. So ga-idolize na nato. So that is sala siya mga higala, anything. Bisag ang imong bana, ang imong boyfriend, ang imong girlfriend, ang imong mga anak, kung imo silang gihigugma, labaw ni Kristo, dili ka takos ni Kristo. So it is necessary na our love to anybody or anything must not, dili siya maubos sa paghigugma nimo sa Almighty God. Okay? So mo na siya. Modern idols can be unhealthy habits like addiction to social media. Sa pagkakaroon, ang mga youngsters is very having a string attached with the devil, no? With the devil. Nga naman, kay bisag na sa simbahan na sa cellphone nagtanaw. Okay? Media, social media. I finally realized it. People are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones. So kita tanan na hook up ta, no? Tanang tao sa kalibutan. Sa karong panahon na dili na ka mabalaka, ma'am, sa ngalan niyo, ma'am. Lani po. Ma'am Lani, ako mabantayan sa una, usa ka oras nga magpaabot ka sa imong gipawod, pero tinang kapoy na kana, suko na kana, no? Pero karon bisan pag usa ka adlaw di na ka mabalaka kay naa kay kalingawan. Sa una panahon Sir Edmond, nakabantay ka nga dugay ang adlaw mo salop, pero karon murag dali ra. Hantod alaw na di pagkakatulog, mga youngsters, mga batanon. Because of these gadgets. Mga pagkaon, posible ba ang pagkaon na idolize na to? Naidwa ka klaseng Christian mga higala. Ang usa ka Christian, ang Diyos mao si Kristo. Sir Arthur, happy morning. Good morning. Good morning. Pero ang usa ka grupo nga Christian, kita og Christian ba na-iway gani? Christian. Kaya ang ilang Diyos, ang ilang tiyan. Gi-idolize ang pagkaon. Or word, no? Ano siya? But prioritizing God helps us avoid stress, burnout, and unhealthy lifestyle. Adto ta sa ikatulong sugo sa Ginoo mga higalag igsoon. Unsa kanang ikatulong sugo sa Ginoo? Okay, so naa diri. Do not take the name of the Lord your God in vain. Okay? So nawala na desa. So unsa may mga names sila sa Ginoo mga higalag igsoon? Mao ni siya. Ang ngalan gyud sa Ginoo ang gyud sa Sir Edmond, only the Hebrew people ang mag-provide sa kanang right kuan nato sa Ginoo. So para sa ila gi-reveal ni Moses sa Ginoo kang Moses, tetragrammaton ang pangalan sa Ginoo. Wala ang ilang mangong alphabet, walay kanang gitawag nga vowels. So ang kuan na is Yud He Vav He, that is 4 letters nga YHWH. Para sa mga Diyos, sa mga Hudiyo, kung mutawag sila ngalan nga God Almighty, i-whisper nila because that is blasphemy kung imong isinggit. Mao na ilahang kuan. So ang ngalan sa Ginoo Yahweh o gibutangag vowel nga Adonai ug Elohim. Ang Elohim is Hebrew word, Greek word sa meaning nga power or God. So mao nang I am who I am. So that is the one of God, no? Elohim, God the creator. Mao nang different names sa El Elyon, El Olam, o Jehovah Jireh, God will provide. Jehovah Rapha, God is who else? So different name ha. Jehovah Shalom, God is peace. So man different names. Now, so iba na to para sa mga Islamic, ang ilang pinakahuli language is Arabic. That's why naay mga madrasa or mga school of Arabic nga ang atong mga igsoon nga mga Islamic nag-eskwela gyud sila Arabic. Now, ang word nga ang original sa Bible is Hebrew o Aramaic. So kanang word nga Abba, that is father, because the first word nga malitok sa kanang nahimugso nga bata
is Abba or Father. Okay? So, nag-relate ka to kay Jesus Christ. So, ang Hebrew word nga Yahshua o Yahuwah. Yahuwah is referring to God Almighty the Father. So, ang Yahuwah, kung sa Bisaya na, nahimong Yawa. So, ang Yawa is already, blasphemy na, kay demon naman siya. Blasphemy siya. Pero maunay, ang word na Jesus sa Hebrew is Yeshua or Yahshua. Meaning, Jesus saves, the Savior. So, God is with us. No? Emmanuel. And then, Alpha and Omega. Jesus is the Alpha and Omega. Now, speaking with reverence and truth builds emotional and relational health. So, negative speech, complaining, gossiping, increases mental stress and negativity. So, that is still blasphemy gihapon kung magsige kag panglibak sa imong isikataw. No, kung kasagaran ba nato, murag paborito nato ang magsumsuma na nato ang kanang libak, no, manglibak. Naikanta bito, kinsa to nagkanta nga, libakira, himantayon, tabian pang number 1, wise hilingan. Mao na to ang libak, mahiling na ta mo libak-libak. So gitawag na siya kiblik, no? Dili na Hebrew, dili na Greek. Bisaya na siya higala, kib-kib sa likod, backbiting. So mo na ganahan na to, mga katawhan. Pero kana siya blasphemy na mga higala, no? So nakasupak na ta sa sugo sa Ginoo. Pananitan, unsay ngalan nimo gani kan? Ha? Sisi, panalitan, sisi na kay singlon ba niya? May nga, oy, bayad na sa utang. Yung silingan, nakautang sa mga. May nga, mubayad ka karong December na lang, okay ra ba? Sure you kang, bayad ka December. Oh, sure ko, mamatay pa mong silingan. So, ayun na kay blasphemy na siya. No? Wrong na siya. Kung makatamag kang tayo niya, mo yung Diyos ko. So, sayop kaya po na siya, ha? So, ato ta sa kuan. Ika-upat nga sugo sa Ginoo. Ha? Ha? Oh, napo sayo kuan gyapon na blasphemy gyapon. So ang imo hilom lang nganong nga mo express pa man kag dili maayo. Oh. Tapos pisto lang guba. Oh, nay mga expression na. Pero kita gitimingan ta. So mao ni ha. Okay, pag ingon gani nga. Okay, so unang commandment, no other gods before me. Ikaduha, no making gods kanang graven images, no bowing. Ang ikatulo is kuan ni siya. And no using the name of God in vain. So murag iana nimong baba, pangtakom. No? Pangtakom. Ana siya. Sa ikaw-pat is ano siya? Nanay related sa kanang matulog. Remember the Sabbath day to keep it holy. So ang 10 commandments ba dito ba kanus aman gihatag ang 10 commandments sa humanity? So kini ang question. Sa mga nag-study sa Bible, ang question na si Raymond, when was the 10 commandments or the principle of God given to the humanity sa tao? Kano sa kaha nagsugod? Ha? Ano sa inyong answer? Kano sa man nagsugod? Nga gihatag ang 10 commandments. Kano sa man? Ako sa ningko Andrea kay murag na kuan. Naba mo answer diha? Na kuan siya? Nagkakaroon eh. Naka-live rin siya. Okay, so mali siya ha. Naka-live ka mga exam. Kanus aman ang napulo kasugo gihatag sa Ginoo, ha? Exodus. Unsa pa? Any answer? Actually, Sir Edmond, tanang mga theologians, mga Bible scholars, ang ilahang understanding dito sa Mount Sinai. But actually, I want to tell you mga igsoon, nga ang sugo sa Ginoo, ang karakter sa Ginoo, because the 10 commandments is the character of God. Dito sa creation ni Adam ug ni Eva gisulat sa kasing-kasing ni Adan ug ni Eva. So ang karakter ni Adan ug ni Eva sama sa Ginoo, because Genesis 1:26 ingon dito, let us make man in our own image, in our likeness we create them. So ang Ginoo naghimo sa tao sama sa dagway sa tao, meaning to say dili man dagway nga parehog yung dagway sa Ginoo na nga ang Ginoo na ang God Almighty na mata, na ilong, na ibaba, na dalunggan. Pero ang meaning ana Sir Michael, happy morning, is the character of God written by God to sa kasing-kasing ni Adam. So pagkahimugso ni Adam, nana si kanang pagka kasing-kasing nga kinaiya nga sama sa Dios, mahigugmaon, maluluyon, mapainumsanon, malumo. Mao na siya manan the fruit of the Spirit.
ang gugma naa na sa ilaha. Pero sa diyang natintal when okay, question. Sige. Ay, ano mga kanina nga, ang karakter sa Ginoo is nakakangadan. Yes, My question is, if ang karakter sa Ginoo nga kangadan, nganong si Adan o si Eva, nakasala man gihapon. Itong kay kung ang karakter sa Ginoo nakangadan, possible nga dili gid sila makasala kay God is perfect man siya. Yes, God is absolute man siya, dili gid siya makasala. But the question is, nganong nakasala man si Adan sa Eva? Ang ngalan nimo? Jen, mo na siya. So that is ang question. Actually, when God created Adam and Eve, according to Genesis 1:26, when God said, "Let us make man in our own image," and He created man in His likeness. In His likeness, meaning to say, in the likeness of God's character. Character. Now, anong karakter ng Panginoon? So, ang karakter ng Diyos is, merciful, maluluyon, mahigugmaon, mapainubsanon. Ang question mo, why they committed sin? Na perfect man sila. So, daanan na siya. Actually, even the angel in heaven nga si Lucifer, the most honored angel, nakasala siya. Because of the mystery of iniquities. Because of, ang sin is very delicious. Delicious ang sala. Kaya, ang nangyari, ang nahitabo mo when God told Adam and Eve, do not eat the tree of knowledge of good and evil. So there was a warning. In the midst of the garden, God told Adam and Eve, you are free to eat anything, any fruits. The only food that God prescribed are fruits. But in spite of a lot of fruits there in the Garden of Eden, there was a tree of knowledge of good and evil. Okay, so that tree of knowledge of good and evil, ang Ginoo, Roger, declare sa Ginoo nga katong tree of knowledge of good and evil, do not eat. Do not eat. For in the day that thou eatest thereof, ye shall surely die. Okay? Now, sa atong murag i-pass forward na to nga, nagkaon si Iba. Si Iba. And then, actually, Adam is perfect. Perfect siya. He knew that eating the tree of knowledge of good and evil, he will die. But because of his love to Eve, siguro he was afraid na mamatay si Eva, wa na siya mabilin. Nawala ang iyang pagtuo sa Ginoo nga God will make another Eve for him if Eve committed sin and will die. So ang nangyari, meron siyang suicidal tendency, nag-suicide na siya. Alam na niya nga pagkaon sa tree of knowledge of, di ba, nag-share man ni Eva ang sa iya, pero he decided to commit sin. Okay, another question, di ba? Ano ba nga? Ay, karon nag-isgot ang karakter. So, ang pagtisubi sa tao, that is also bad character. Karakter po na siya, kanang magtisubi ka, susugo sa example. Isugo ko sa akong ginikanan. Dili ko mutuman sa iya. Sabot, nag-isubi ko sa akong ginikanan. So, karakter na siya, pero bad character lang na siya. So, si Adan, si Adan, isugo siya sa gikumandan siya sa Ginoo nga dili niya kaonon nga magprotas. Pero iya gyapon gikaon. Pasabot ato na sa bad character. Ngayon ka kanina nga ang karakter sa Ginoo naa kang Adan. So asa dito ang karakter sa Ginoo. Okay, So pwede diri ka, Lods. Okay. Actually, kaya nga ang nangyari, good sila. Pero gumikan kay pamatian nila ang suggestion ni Satanas, nahimo silang bad. So meaning to say, there are many people who are good at first. You are good. But by listening, by your mind being brainwashed, you are able to do bad things because of fun. So gikan sila sa pagkabuotan, pero na nilikoy ang ilang pangisip. Nisunod naman sila sa sugo ni Satanas. And until now, that's why
we need to know this lesson nga kita tanan, we are already bad, we are already evil. Evil na ta. So karon, so that's why we need to study how to become good, and that is the character of God. Okay, the character of God. Kay only God is good. We are all evil nga nag-exist. Oh, ana siya. Okay, so that's why we need this. We need to study this. So ang fourth commandment is remember the Sabbath day to keep it holy. Okay, that is the fourth commandment. Now, noong nagkasala na si Eva o si Adan, naging magnanakaw na si Eva. Ang address ni Eva kasi, ang kasalanan ni Eva, yung ipinagbawal ng Diyos ay kanyang kinakain, yun ay nabilang sa 10 utos na huwag magnakaw. No, actually, 1,500 years ba, according sa scholars, ang 10 commandments from Adam, from the creation. Before the 10 commandments was given, na katong mga negative command, nagkasala na si Cain. Nagkasala na si Cain. Sa salang pagpatay sa kanyang kapatid nga si Abel. No, nagkasala na. Kaya kahit wala pang 10 commandments, meron na silang kasalanan. Kaya ang pagdating sa 10 commandments, mga kapatid, inano lang, no? Parang it's a reminder na lang. Remind. Dahil ang tao, magnanakaw na, pumapatay na ng tao. Si Cain, pinatay niya si Abel. So pumapatay na ang tao. Kaya noong ang tao ay talagang sumuway na sa kautusan ng Diyos, so nagbigay na siya ng 10 utos na literal na yung negative command na. Dahil ang ugali ng tao, magnanakaw naman. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong magnakaw. Ang tao, pumapatay naman, palagi magpatayan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong papatay. Ang tao, nalimutan naman yung pagsamba ng sa Panginoong Diyos. Nalimutan na nila magsamba. Kaya ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng pagsamba or araw ng Sabat, which is considered as the day of worship. During the time, sa wilderness sila, noong panahon na nandoon sila sa Egypt, hindi sila makapagsamba sa Panginoon dahil araw-araw nagtrabaho sila. No, hindi sila makapagpahinga, hindi sila nakapagsamba sa Panginoon. Okay, ganun na yan, ha. So rest is essential for physical and mental health, no? Kung meron tayong trabaho, kailangan natin ang magpahinga. Ang Panginoon ay nagpahinga din. Ibig ba sabihin na ang Panginoon ay napapagod ang Panginoon? Hindi siya napapagod. Nagpahinga lang siya dahil lahat ng mga nilikha o ginawa niya ay nandoon na, kumpleto na. Kaya sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Now kung pag-usapan natin ang Sabat, sa atin siguro, iba-iba ang Sabat natin dahil ang word na Sabat mula sa Hebrew word na Shabbat, that is rest, pahinga. So pwede ka magpahinga ng Lunes, Martes, Miyerkules at Biyernes kung ano ang gusto mong magpahinga. Pero sa 10 utos, may specific na araw kung ano ang Diyos na itinuring niya na kanyang araw ng pahinga na sinasabi doon. 6 na araw, ikaw ay magpahinga, at sa ikapitong araw ay araw ng Sabat ng Panginoon. So, that's why ang mga Hudyo sa buong mundo, hanggang ngayon, sila ang small group of nation or people na hanggang ngayon, ikapitong araw ang pagsamba nila or nagpahinga sila sa ikapitong araw. Ang pagpahinga, hindi lang natulog, kundi magsamba sila sa araw na yon. Okay? So, modern science confirms that taking a Sabbath, a day of rest, reduces stress and anxiety, improves heart health, increases focus and productivity. So, mauna siya mga kaigsunan na, punta tayo doon sa, so, ang Sabbath, no? Ang Sabbath, rest, para ikaapat siya, parang ano, tulog. Yun ang first part. Yun ang vertical relationship natin sa Panginoon. Doon, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Doon tayo sa pangalawa, yung tinatawag na horizontal relationship. So, vertical at horizontal. Ano yung horizontal? Ikalimang utos ng Diyos. Anong ikalimang utos ng Diyos? Honor your father and mother. So, ikalima. So, para madali nating ma-recall kung sa hand signal is parang saludo ka. Kanino ka magsaludo? Doon sa iyong papa at mama. No, yung tinatawag na
pag-honor sa kanila. Dahil pag-honor sa ating magulang ay, yun ay, a symbol sa pag-honor natin sa God the Almighty, God the Father. Gusto natin humaba ang ating buhay. Ang tao kasi, kahit sabihin natin na tayo, alam natin na mamatay tayo, pero wala namang tao siguro, Brother Lodge, nga gustong mamatay. Dahil lahat naman tayo, gusto naman nating hindi mamatay. Pero ang kamatayan ay hindi naman natin maiwasan, pero kailangan natin ang longer lifespan. Kung mamatay man tayo, kung okay lang mamatay, basta mahaba din ang buhay. Yun ang kuha natin. Ito si Brother Warlito, pilang edad niyo, Warlito? Ilang taon ka na? 80, ha? Oh, 77, pero lagsik pa, no? Parang teenager lang ang galaw niya, no? 77. Ang iba ngayon, patay na. Kahit 50, patay na. Ang sikreto para humaba ang buhay natin, yun ang sinasabi ng ika-5th commandment. Para humaba ang buhay natin, ating igalang ang ating ama at ina, no? Pero sabi nito, sa New Testament, Ephesians 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ano ang tama? Iubi natin ang ating mga magulang. In the Lord. Dahil kung wala sa Panginoon, may mga magulang na, halimbawa, magulang, ang negosyo niya ay magtinda ng shabu. Ang mga anak ay, tulong kayo sa akin, sa amin, magtinda ng shabu. So, dapat kung ikaw ay nakalam sa kalooban ng Diyos, huwag mong gawin ang ginawa ninyong magulang, no? So, kahit sabi na, dapat sundin mo ang magulang. Hindi sa lahat ng panahon. Yeah, sundin mo sa Panginoon. Kung anong tama. Dahil may mga magulang din na sabihin, noong unang panahon daw, Brother Lord, so nga, ang mga tao daw sa unang panahon, pag may mga Japanese, sabi nila, mga anak, magtago kayo, may mga Hapon. Dahil mga Hapon noon, mang-rape man. Pero ngayon, ang sabihin na doon sa mga magulang, mga anak, punta kayo sa Japan, maraming Hapon doon. So, hindi maganda. So, pero siguro, dahil sa hanap buhay, so, studies show that strong family bonds lead to longer, healthier lives. Okay? Atunin ko na. Dito tayo sa ika-6 na utos ng Diyos. You shall not murder. Huwag kang papatay. So, ano mang ginamit noong unang panahon, anong object na ginagamit sa pagpatay ng tao? Siguro bato, no? Dahil sa kay giingon man ito, ayaw pagbuno. So, tingnan, bato yun. So, magkuhan sila, magpatay sila tao, bato ang ginagamit. So, wapay Armalite. So, posible nga mo nang gigamit pagbato. Yes, pero ang mga Persian, ang mga Filistihanon na nakahimo o nakadiscover nga ang bato na ay metal. So, giprocess. So, naghimo silang espada. Naghimog swords. So, paghimog swords, mao na espada, pinatyanay na. So, pinatyanay, espada na ang gigamit. Moderno na espada. And according sa biblical narrative, only King Saul and his son Jonathan nga adunay espada o kanang shield during the time. Ang mga armas sa mga Israelita sa una, mga pintik lang o mga bangkaw ang ilang armas. Pero ang mga Filistihanon, they are advanced in weapons of war. Mga higala. So, sila pula po, iyang ipatay si Magellan. So, ang tao ngayon, naging moderno na. Walang ibang pinag-aralan ng tao ngayon sa ngayong panahon na kung paano patayin ang tao. Walang iba. Maraming iba. Pero yun ang the work of the devil. John chapter 10 verse 10, according to Jesus Christ, the thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. Wala ibang iniisip ang demonyo. Gumawa siya ng maraming inventions kung paano patayin ang tao. Gumawa siya ng eroplano, maganda namang eroplano dahil mabilis ang kung magsakay ka ng eroplano, pero pag na-disgrasya, maraming mamatay. Gumawa siya ng barko, hindi na tao naman gumawa, people's invention. Gumawa ng barko, pag ang barko lumubog, patay ang tao rin. So, gumawa ng mga kwan. So, ngayon, ang tao ay, siguro, ang CIA, yung Central Intelligence Agency, yun ang mastermind sa paggawa ng mga pagpagira, no, sa intelligence nga mga countries nga bigyan ng mga istadihan kung paano nga magkaroon ng away, because and the
malaking business kasi yung bala at baril. No, bala at baril. Pag ikaw ay may baril at bala, pag itinda mo yon, mahal ang bayad, malaking income. Ano, shabu, brother. Oh, mas labaw pa sa shabu na. Hindi man yan mawawala. Yes. Oh, ang shabu. Business na. Yes, business. Di mawawala. Oh. Pero kini mo ay pinaka most destructive business. No, kung naa kay mga nuclear weapons na karon. Okay ni ha. Old model nga pagpatay og tao, mga garan pa na nga armas. No, mga old model na. Pero karon, mga missiles nga mutug pa lang, ang entire Davao pwede mawala in a split of second lang, mga higala. Doon ay usa ka tawo nga si Desmondos, pero murag mali siguro ni pa. Kani si Desmondos, usa ka Seventh-day Adventist nga iyang gikip ang commandments sa Panginoon na huwag papatay. Kaya noong siya, kahit siya ay na court martial panahon doon sa United States of America, dahil ang Japanese at ang Amerika ay nagkaaway, ito nangyari sa Okinawa, Japan, sa Okinawa. So isang soldier na si Desmondos, isang Adventist, na ang kaniyang ginagawa ay pagligtas lamang ng kaniyang mga kasama. At kahit yung sundalo ng mga Japanese ay kaniyang iniligtas, no? Pastor Hernan, happy morning, Pastor. So, huwag kang papatay. Yun ang utos ng Diyos. Ito ay, kuwanto mga kapatid, ano, nagtagalog ko, no? Kaya may Tagalog din. Tagalog ito si ko, ano? So, now ko yung picture is sa Bethlehem ni mga kaiksunan. Actually, ang Bethlehem is 10 kilometers from Jerusalem. Ang Bethlehem, mauna yung yutang na tauhan ni Jesus Christ. 10 kilometers. Ato, dito. Oo. Nakapunta na siya. Kapunta. Ang mga Hudyo, bawal na sila agreement nga bawal mo tunog sa ang mga Hudyo sa Bethlehem. Mao na kung sa territorial pa na, kung sa mga layon pa, kaunon ka nila kung mo sulod ka. So, bawal mo tunog turin. oh, murag yung nana ba? Nandoon kay doon ba ang turil gani mas 10 kilometers layo-layo pa ng turil. Layo na. Oh, kini Palestinian ni mga igsoon. Mga Palestinian, mga witness nila. Mga kalaban na sila sa mga kuan. Kalaban na sila sa Israel. Bawal. Oh, bawal na sila mo tamak dito. Dakpon ka, patyon ka nila. So, kay very na sila bisag ganing passport. We have a friend nga nami kauban diri nga doktor sa Ayas nga professor sa theology. Usa siya ka Egyptian pero ang iyang porma Jews siya, Hudyo siya. Kay ang iyang lolo mga Hudyo. Pero nasa Egyptian passport, dili siya pwede mo atong Israel. Kay sa Israel bawal ang mga Arab people nga mosulod dito sa Israel. So kung na kay passport na magani ang mga Arab pod pag naabog kay tatag sa Israel, di mo ka pasulod. That's why ang ginahimo sa Israel wala sila ikuan tagaan lang kag calling card nga panang wala sila nagtatak para pwede ra ka magtatak. Kini sa Jericho ni mga kaigsunan. Katuning lugar nga before gi-conquer ni Moses si Moses dito ra sa Mount Nebo dapit wala siya makaabot sa Israel sa land of promise nga gi-promise sa Ginoo. It was only Joshua and Caleb. So katong nag-ground sila 7 times nga nag-ground sila sa the Great Wall of Jericho nga na-topple down nga mao ni mga taga Jericho nga mga katawan. This command protects life and health. So ang kining kuan gyud ay kining pag ingon sa Ginoo ayaw pagpatay, wala siya nag-ingon nga ayaw pagpatay tao. Pag ingon ayaw pagpatay, even killing animals is violation of the law of life. No? So ako mag-uol ko magkakitag karabaw nga ihawon, nya naay kanang restaurant nga madungga na naimarka nga Kabawan restaurant, pero tingluya sa Karabaw. Malipay ko kakitag karabaw, makakita ko karabaw, malipay ko. Pero ang mga tao, gamay na lang karabaw karon kay ang mga tao ginapatay o ginakaon. Okay? So mao na ang kakuan nato, cruel na to. So ang gitawag na People's Initiative. So siguro kung gutom mo na ka kuan, Ma'am Ma'am Lan, kung gutom mo na ka Sir Edmond, People's Initiative, makadakop kag manok, imong shoot to kill. Unsa na shoot to kill? Sugba, tula, kilaw. Shoot to kill ang tawag na. Pero kung pobre, gipusil. Unsa nang gipusil? Ginamos pusad sili. Ano na siya. So actually makadalag ang sako karon kini na lang ang akong ginakaon, kining isda na lang. Kay ang acronym sa isda mga igsoon,
I'm Seventh-day Adventist. So joke ra na siya. So ang kuan gyud, ang gi-prescribe gyud sa Ginoo nga kanon nato mga prutas lang. Nana sa Genesis 1:29, never og wala sa vocabulary sa Ginoo nga gihimo niya ang animals para kanon. Ang iya ra yung gihatag nga kanon only plants. Gikan ra gyud sa mga prutas, ha? That's the point. Actually, eating animals after only it was only allowed or permitted by God after Noah's flood. When there was no more vegetations, wala na yung mga tanom nga nabuhi. Kay desierto naman dito. So, mo na siya. So, after Noah's flood, gi-introduce na ang green plants. So, na-misunderstood niya, everything that lives and moves about will be food for you. So, kana imong tapad, mulihog, pwede na daw nga imong kanon. So, dili na siya, cannibalism na siya, no? Ang gihatag sa Ginoo nga kanon nato, pwede ta bukaog animals, emergency lang. Nasa Leviticus 11, pwede ka mukaon og animal, ang Adventist mukaon og manok, no, mukaon og kanding, isda o kanang karniro. Ako sa wala pa ko nahimong Adventist mga higala, 1987 wa na ko ni kaon og kanang karning baboy. Pero before ana, nakakaon akong unggoy kadaghan. Kadaghan na unggoy ginadakop na dito sa Davao de Oro. Unya nakakaon akong sawa kausa og iro kasagaran makakaog iro. Pero karon gulay na lang. So mao na lang niya akong kaonon halos. Mga kaigsoon naman hatred and anger harm the heart. So si Jesus, gi-magnify niya ang 10 commandments. Ingon si Jesus, nadungog ninyo ang karaang panahon na gingon ayaw pagpatay. Pero sultihan mo na ako, bisang mo ingkag, kwanggol, tudto, or buang sa imong isig kataw, nakapatay na ka. So criminal gyapon ta, no? Ang uban nga nanunggab, namusil. Tanang gagawa sa baka, sa tao. Na di maayo. Oo, mao na siya, no? Mao na siya kuan nga dili maayo nga himon. Dili maayo nga ginahimo nato, no? Mamlan So mamlan, nado rin, no? High blood pressure, heart disease, and stress-related illness. Kana ding di ka makapasaylo, kanang dali ra ka masuko, maka minus na siya sa atong lifespan, no? Ang mga tao karon, ngano daghang tao nga imbis nga mo edad pagtaas, masurte ang lifespan, nga naman, kung masuko ka sa imong silingan kay wa ni bayad sa utang. So dapat di ay magpasaylo na ta, no? Magpasaylo na ta. Mga igsoon. Ikapitong sugo sa Ginoo. Okay? So unsa gi-prescribe sa Ginoo? Ikapitong sugo, mamlan, you shall not commit adultery. So mao na siya. So God's principle, God's prescription, do not commit adultery. Pastor Hernan, happy morning. So pila man ang gusto nimong gusto sa Ginoo nga maasawa sa usa ka tawo, duha, tulo, upat. Only one. Do not commit adultery. So, kuha na to ha. Unsa man to? Ang katong ikaunom nga sugo, ana ha? Unom ha, ikaunom nga sugo ha? Ikaunom ha? Kinisel, do not kill. Pero si Kristo gilansang sa cross. So, symbol niya ang gilansang sa cross. Do not kill na siya. Unya unsay sunod gani? Ikaunom? Amo man ikaunom nga sugo. Ano to ikaunom? Ang ikapito, ang symbol sa ikapito ana siya. 7, 5 plus 2, 7. So sa balay dapat mama o papa ra. Kung nay anak, ayun na itong third party. Okay? So mo na siya. Nag-ingon diri mga Higalog ison, faithfulness in marriage brings emotional and physical stability. Adultery leads to broken families, stress, depression, and even health risks like sexual transmitted disease, mga Higalog ison. So ang adultery, mga Higalog ison, people's initiative. Ang people's initiative, kung imong supakon ang God's principle, magkaburitsing ang atong kinabuhi. Na ako'y Bible studyhan usahay nga ko, ko nga, ganahan ba ka nga ang usa ka toothbrush duha mo magamit? So di ka ganahan kung duha mo magamit. Pero naay gitawag nga people's initiative, and that is violation of God's divine principle. Mao na nga maskin pag ang tao kay naami gitawag sexual kanang ganahan siya nga bisag kinsalay kanang gitawag nga ulitaw, ang ulitaw bitaw kanang ulit nga tao. So maayo, may lag pareho ni King Solomon nga daghang kwarta. Ang uban pa mangabit pa bisag way kwarta.
So magkamuritsing na ang kinabuhi sa tao. Di gani ka kabuhi ikaw ra usa. Pero sa kwarta, Oh. okay ra. Oh. Okay ra kumpara ni King Solomon. Pero ang nahitabo si King Solomon, naa siya'y regret. Pero siguro, during the time, Brother Edmond, naay gitawag nga people's idea or people's initiative nga kanang necessity, pero ang resulta, maggubot kay si Sarah, si Abraham, Pastor, happy morning, si Abraham, gisaad sa Ginoo nga himuon siyang dakong nga nasod, si Abraham. Karon, si Sarah, nag-initiative siya. Kay sa ilaha, kung dili ka mabuntis, 90 ng edad ni Sarah, kung dili ka mabuntis, kung sa may tawag na, biay-biayon ka sa mga tao. You're considered as barren. Ginabuli ka, kay wa ka nabuntis. But ingnon, gitunglo ka sa Ginoo. So para sa ilaha, ang People's Initiative, kung ikaw usa ka asawa nga dili mabuntisan sa imong bana, mangita kag babae nga imong pabuntisan sa imong bana para nga matabunan ang imong pagkaulaw. And it happened nga ang madaog-daog sa unang panahon ang helper. So karon gihapon ang mga helper usahay madaog-daog gihapon, no? Kay naa may mga amo nga makabuntis og helper. Pero mao ni si mga kaigsunan. Ang ubang katarungan si Abraham ugod among gisunod, pero dili ingon ang Ginoo, do not commit adultery. Gi-describe lang na siya dili para sundugon kundi para kapanaminan na siya mga igsoon. So pila sugilanon nabuntis ang Egyptian woman, Egyptian servant nga si Hagar. Pagbuot ba sa Ginoo? Yes or no? No. Pagbuot lang sa tao. Naghimo siya. So unsay resulta? Mao nang hostility karon sa Arab nation. Ang Arab nation mo'y number 1 enemy sa Israel. So ang Arab, ang Islamic o Christian nag-away gyapon because of that people's initiative. Si Jacob, pilay asawa ni Jacob. Naay people's initiative. Ingon ang Ginoo, do not commit adultery. Dapat usaray asawa, usaray bana. Pero ang nahitabo, ang ilaha ding culture nga kung ikaw manghod, dili ka pwede kung ang imong magulang, di ka pwede magminyo kung ang imong magulang wala pa ng minyo. So si Rachel, ang gusto nga maasawa ni Jacob kay gwapo man si Rachel, pero ang gihatag ni Laban si Leah. Leah. So nailad si Jacob. Pero another 7 years nag-work na po siya para maasawa niya si Rachel. So pila na asawa ni Jacob sa 14 katuig? Duha na. O niya ang ilang culture, may lang sa tuwa, Mamping, happy morning. May lang sa tuwa kay kung nakay gipanguyaban nga manghod, o niya ang moingon ang ginikanan nga pabuton sa nato nga maminyo ang magulang. Okay ra to kay magkapaabot pa ka nga maminyo ang sa ila ipaasawa man sa imuha. So duha na yung mga asawa. Karon kay naglumbaan ay sila pagpadaghan og anak. Si Leah wala pa mabuntis, wala pa man nabuntis si Leah, iyang gihatag ang iyang helper nga si Bilha. So pila na asawa ni ni Jacob, tulo na. Ang si Rachel, sa dihan wa na po siya nabuntis, iya na pong gihatag ang iyang helper nga si Silpa. So ang asawa ni Jacob, si Leah, si Rachel, si Bilha of si Silpa. Pila asawa ni Jacob? Upat. So ang tawag anak people's idea. Nalipay ba ang Ginoo? Wala. Nag-uol ang Ginoo. Mao na nga na ay pinatyanay. Daghan ang patay mga higalog igsoon dito sa kwan. So mao na siya ha. Adto ta sa ikawalo nga sugo sa Ginoo. Unsa gani ikawalo? Do not steal. So pila na dito sa Saudi Arabia, sa Islamic area, pag madakpan ka nga mangawat, simple lang ang ilahang punishment. Putlan ang imong tudlo. So timanan to 8. So mahibaw ani mo nga kana siya nangawat kung putol na ang iyang tudlo. Gawas og mga aksidente, no? Mo na policy nila. According sa some information. So do not steal. Ayaw pangawat. Pero ang tao suman, guilty na ta sa pagpangawat, no? Kini ganing utang mga kaisunan, ako lang ikuan sa inyo ha, ako ana nga version. Naay duha ka klase nga kawat. Ang usa, wala ka kaila sa kawatan kung kinsa nangawat sa imong gihayhay nga kuan nga mga sanina or ang imo bang kuan na karnap or sa helmet na wala ka kaila sa kawatan. Ang ikaduha kanang theft and robbery kanang
hold upon ka. So, bitiunan ka konsilyo, kawat na siya, kanang tulis. O ang ikatulong kawat, nga murag nindot lang paminawon, dili kayo lain, kanang utang. Utang, gipautang. Ang tao nga naay kwarta, nagpautang. Ano siya mga higala? Stealing. So, mo na nga karon sa Amerika, ang mga tao, utangan. Dato, pero daghang utang. Agri ba ka na, mamlan? Bisag kita karon naana na ta, no? Ikasiyam nga sugo sa Ginoo. You shall not give false testimony. So ayaw pagbaton og ang sana mga bakat nga pan. Mga bakat. So dapat tako na yung baba. Tako ba itong baba. So do not bear false witness against your neighbor. Ayaw pagpamakat. Mangutana ko siya, naabay nabuhi sa kalibutan na dili mamakak? Wala. Only God cannot lie. So kita na makapamakak kita. Pero giwarning lang ta, at least dili ta makapapriso sa usa ka tawo kay gumikan kay nag-witness kang nga bakat nga pagka-witness. Okay? So lying, this is damage. Damage, no? Okay, so naay word diri mga higala, thou shall not eat. Ingon ang Ginoo, thou shall not eat. Unsay ingon ni Satan? Thou shall eat. So gibaliktad niya. So ang word nga natin sa ubos, gibutang niya diri sa ubos. Ingon ang Ginoo nga kung mukaon ka, mamatay ka. Ingon po si Satan, kung mukaon ka, di ka mamatay. So ang demonyo karon, ang number one doctrine sa demonyo, Sir Edmond, is immortality of the soul. So that's why ang mga movie nag-create og mga films nga nay mga sumbi. Nay mga multo nga kunwari ang tao pag namatay, naay kalag nga mobalik. But in reality, according to God, kung once nga mamatay ta, di na kita patay na wala na kinabuhi na. Pero na ay mga belief, pagtuo, nga ang kalag mo separate diha sa lawas, nga mangalag o mukalag-kalag. Actually, ang kalag, kita nga buhi, mo ikalag. Once nga mamatay na, pabili na ta dito sa, adto na ta sa, yuta. Wala na ikalabutan. So that's why, kung natay ka mag-anak nga mamatay, dili na siya maong amoy ka nga, ikaw, tarpulano, palihog, tabangi mi dire kay kuan or makiistorya pa ka sa patay na, wala na. Kay ang tao nga patay na gyud na siya, ha? So wala na di na magkapumati sa tuwa. So that is life minus F equals lie. So ang atong kinabuhi tanggalan og F, lie na. Unsa man ang F? Ang F is faith. Now without faith it is impossible to please God. Okay, so kita gyud kung mutakilid ta, liar kita mga higalag igsoon. Baka kung kita, truthfulness builds trust and emotional security. So bisan sa kuha nga nagpastor nga nagtudlo, nay panahon nga ang akong istorya dili tinuon. Nga naman, posible nga ang akong nakuha nga informasyon dili pud mao. That's why ang security lang gyud nga makasulti ka nga tinuod naa sa napulo ka sugo. Ana lang isa. Pag ingon Ginoo ayo pagpanapaw, dili man na tinuod ang ayaw pagpanapaw, pwede man ta manapaw mga sawag daghan. So sayop na siya. Kung naay doktrina nga mo recommend. Adto ta sa ikanapulo nga sugo. You shall not covet. So ikapila ganina? Ay ikanapulo. Ngano nga naman? Ikanapulo kay kung nakay kural sa imong balay kanang muana gani ka. Mutan-aw ka sa silingan nimo. Ayaw ka ibog sa balay sa imong silingan. Maibog ka, gwapo magbalay ng silingan. Hindi tayong git. Oy, pagtanaw niyo, gwapo man ang asawa sa imong silingan. Puti man kayo, mamords. So, giingnan ta nga ayaw ka ibog sa asawa sa imong silingan. Do not covet or anything. Envy and greed cause unhappiness, stress, and even depression. Unsa may makadepresyon nato? Ang makadepress ato kanang maibog ta. No, kanang naay gwapong sakyanan atong silingan yang kita BMW lang. Unsa nang BMW? Baktas mintras wa lang, no? Pero mas nindot pa noon ang nagbaktas ka. Ano man? Ang imong kasing-kasing maayo ang blood circulation, dugay pa ka mamatay. Pero naay gwapo kay nga sakyanan, tingalig mabangga or ma-high blood kay walay baktas-baktas. So, pero dili ta malipay ha kung mamatay atong silingan. Dapat mag-uol ta mga higalag igsoon. Ako lang ipaspasan mga higalag igsoon.
So, tanaw na to dire, ang napulo kasugo mga kaisunan is a mirror, like a mirror. Ang mirror ba, makatanggal ba sa buling? Dili. Kung naay muta imong mata or naay uling, makatanggal ba? Dili. Dili. Ang napulo kasugo, dili makaluwas. So sayop na siya kung naay doktrina nga, okay, sunda ang napulo kasugo para maluwas ka. Never, dili makaluwas ang 10 commandments. The 10 commandments will only inform you that you committed sin. Nakasala ka. So karon kay nakasala ka, you need a savior, Jesus Christ. So ang mirror, magkakita ka sa imong dagway sa salamin, kung naa kay buling, maghunahuna na ka nga kinahanglan nimong tubig o sabon. Nag-represent kay sa Holy Spirit o kan Jesus Christ mga higalag ison. So ana na siya, no? Kay bisan kinsa, anyone who listens to the word but does not does do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. So sama ra daw ta nga nagtan-aw sa salamin nga nalimot na dayon, wala na nato hugasi atong panagway. Kung wala nato sundaan gusto sa Ginoo. So the law, okay? How the law is like a mirror? Nadire, reveals our true condition. Sa tanang honest gyud bitaw sa tua, mamakag pa atong silingan ang atong igsuon. Kay mo inga unsa man ni akong dagway? Gwapo ka na bisag gwapo na imong dagway. Unsa ni akong igsuon? Gwapo na. Pero ang tama gyud nga musulti nga honest ang salamin ra gyud. Mao na gina pagtanaw mo gyud na imong dagway, ang salamin musulti. So mo'y pinaka-honest kay ang atong pang igsuon tabon-tabunan pa imong sala, no? Baliwala lang, no? So, a mirror shows dirt on the face but cannot wash it away. The law shows sin in our hearts but cannot save us. It drives us to Christ who alone can. Wait, sana na si mga igsoon. So, ayop, nasabtan na to na ha. Nga ang trabaho sa balaod, sa napulo kasugo, musulti lang nga kita makasasala ta. Ana, reminds. Does not change us. Ang salamin, dili makausap sa tuwa. No? Kinsa ramay makausap? Which as only Jesus, only you, no? Only makasulti lang na siya. Always honest, a mirror doesn't flatter or lie. Dili siya pareha sa tong amigo nga mamakat. Nga ingnon ta, ulug-ulugan ta nga gwapo naman ka. Pero ang salamin, musulti na yun. Ikaw mismo magkakita sa imong dagway, no? God's law tells us the truth about sin and righteousness. So, sultihan ka. Mahito nga dani. Necessary for daily life. Just as we need a mirror we need God's law to guide us. No? Kung, di ba, kasagaran mo, tanaw mo itong salamin kada adlaw? So, ang napulo kasugo, mo na yung muhatag sa itong guide kung asa ka na sayo. Tingali og nakapangawat data, so magkoreksyonan, maghinulsul ta sa itong salat. Ana na siya mga higalag ison. So, I hope, nakapanglibag ta. Okay, wala. Na yung question? So, ang summary sa Bible, Sir Lodge, is L-O-V-E, love. Love ra na siya. Whoever does not love, sa 1 John 4:8, whoever does not love, does not know God because God is love. Ano siya, ang ginugugma. So, ang Bible, narrative lang ni sa mga tao nga nagsupak sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa sugo sa Ginoo. So, ang Exodus 20, maorgina ang 10 Commandments na naghisgot sa vertical relationship o horizontal relationship, maong paghigugma sa Dios. Okay, so, tingalig na pa yung question. Napakay-question niya, Lodge. Ha? So, nindot ni mong kwa kay daghang kag pangutana po, no? Dire, na, sorry, question. Ikson mo na, ikson. Wala ko kapas, Pastor. 10 commandments, ha? Kung sa magiging kanang way, nag-iskat ng pagka kanina, nakatanag ka, kung sa man ka, maluwas, or nagana ka kanina, kung mamatay ka, asa man ka pa yung langit, or so akong pangutana is, kung sa may way, or nabatay ang may buhaton, para tama maluwas, kung sa ang way, para tama langit, para tama mahilangit. Okay. Nindot ka question. Okay. Unsa imo para maluwas? Naay sa Bible, naay tulo ka tawo nga nangutana kay Jesus. Ang usa, ang rich young ruler. Ang rich young ruler, usa ka Israelita nangutana, Master, good master, ang iyang introduction ha, good master, what shall I do to inherit eternal life? So the reply of Jesus Christ is, why callest me good? There is none good except God.
Sa tao, sa kalibutan, walay good nga tao. Sa kalibutan, only God. So meaning to say, ang implication ni Jesus, if you called me that I am good master, you must believe that I am God. So kung sa kuba kay good master man ang iyang address. Pero unsay tubag ni Jesus Christ, keep the commandments. Di ba nag-question ang kuan? Nag-question ang rich young ruler. What shall I do to inherit eternal life? So ang reply ni Jesus sa rich young ruler, keep the commandments. So what are those commandments? So parang nagkunwari siya na what are those commandments? So giko na, honor your father, do not kill, do not commit adultery. And Jesus referring the 10 commandments. But that rich young ruler is a Jew. Meaning to say, kung Hudiyo ka, you are already following the 10 commandments. Included ang 70 Sabbath. Mga Sabadista man ang tao sa Israel. So, ang question sa rich young ruler, another question siya, what lag ayat, unsa may usang nga kulang nako? So, what Jesus answered? Jesus replied, okay, if you want to have eternal life, go to your home and sell all your possessions and give it to the poor so that you will have treasure in heaven and come and follow me. So very hard, no? Sayo lisod kayo kay ang nakalisod kay dato siya. So pero naay ang iyang mga disciples nagkuan nga unsa may paagi nga maluwas wa may maluwas gyud ani kay ang tao maglisod gani taghatag sa atong silingan. Pero kung nagtuo si Jesus, nagtuo tong rich young ruler na Diyos si Kristo, God will provide. Pwede niya sundon, pero wala man siya nagtuo. So, mo to siya. Ang kan Jesus, we need to believe Jesus in order for us nga to be saved, not by keeping the law. The 10 commandments cannot save us. The Sabbath cannot save us, even giving tithes and offerings. Mo to, na that's why ang rich young ruler, ang isa ka lawyer nangutana, which is the greatest commandment? Nasa Matthew 22 verse 34. Jesus said, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And the second is like unto it, love your neighbor as yourself. So gi-introduce ni Jesus Christ ang 10 commandments gyapon. And another ikatulong nga insidente nga nangutana katong Roman jailer, usa ka Roman jailer nga katong nay sa prisuhan gani nga si Silas o si Paul o si Silas na priso. Unya na ay earthquake, na nag-worship sila na earthquake, natanggal ang tanang mga kandado sa prisuhan. Pero nangaabli ang mga purtahan. Pero ang mga piniriso wala sila ng layas. Sa diha ang Roman jailer kay sa until now ang mga warden, ang mga jail officers pag naay makatakas matanggal man sa trabaho. Sa unang panahon patyon sila. Ang katong Roman jailer almost to commit suicide kay pagtanaw niya nga nangabungkag man ang prison area sa Roma. Pero ang si Pablo ni singgit nga, sir, do not harm yourself. We are all here, narami dire. Pagtanaw niya nga naami siya kay wa man sila nang nisibat. So niduol na nasa Acts chapter 16:31 ni luhod ang katong usa ka Roman jailer og niingon kang Pablo kang Silas, sirs, what must I do to be saved? Unsay buhaton nako para maluwas? What was the answer of Paul and Silas? Believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. So only Jesus ang makaluwas sa tuwa. Jesus yun. So ang commandments that will follow, being a good character, having a good character. No, because there must be a restoration. Katong karakter ni Eva og ni Adan nga nawala, ma-restore to siya through Jesus Christ. Kaya ang karakter ni Jesus ba? Bayad naman siya sa lagmigan and bubok. Oh. So gi-restore na ta. Restore na ta. Wala nga to ang mga pagkaro, do good and believe. So ano na siya? No other than Jesus Christ. We are saved by grace through faith, not by works, not by the commandments. Ang commandments guide lang nato na siya for right conduct kung unsay maayo buhaton. Oh. Oh. Malay oh.
Pastor, nadunggan ako. Pagbuhat daw maayo. Makaluwas. Kasi yung Kuan. Kung mag-group Ah. tayo, makapag-group tayo. Oh. Ang problema na kung may part niya. Oh. Kinailangan, hindi na maluwas. Oh, makaluwas ba? sayop na siya. Because righteousness, our righteousness cannot save us. Our good works cannot save us. Only the righteousness of Jesus Christ. Being imputed, impute sa tuwa. Kita tanan evil man kita. Ang live ito, baliktara ang live. Evil. So, Tama ba kung Pastor? Tama ba kung if you have faith in Christ Jesus, good works is to be followed. Oh. It's the fruit of Oh. our salvation. Fruitage lang, fruitage of salvation. Bunga na siya sa atong Yes. If you are an apple, ang fruit mo, apple. So if you are in Christ, ang fruit mo, doing good works is a fruitage of salvation. But good works cannot save us. Because our righteousness is just a filthy rags in the sight of God. So, okay, so God bless you. Mag-ampot ta mga igsoon. Dalay ko nga Diyos, amahan na muna kasalangit. Salamat sa igayon. Kami nakapamalandong sa imong mga pulong. Hinaot ka to, makabaton og luna sa tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing Ginoo, magkinabuhi kami sumala sa imong kabubuton. Ito gyud namong kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Kamo nga nakaroon diri, pwede rin mong manglakaw ha. Na ako ikaw anday diri karon niya kini si Brother Kirby, mientras nga naa pa siya karon diri, maka okay na sa inyo nga makapamati. Nasi nindot kayo nga testimony sa iya nga kinabuhi. So akong ihatag kaniya ang panahon nga mo makig kuan kaniyo sig wala paabot lang mo diri ha mga igsoon. Good morning, may buntag sa tanan. Ako si Kirby Atienza. Usa ko ka registered nurse og gikan ko sa Dipolog City. Nakaadto na Dipolog City. Wala pa. Layo kay ng Dipolog City no, pero naabot ko diri ngano man. Pero before nato na isgutan ganong naabot ko diri bisan unsa kalayo. Ako usa ka acting coach. Ako igatudlo sa mga artista sa ABS-CBN, especially sa mga bata. Kung kahinomdom mo atong wala pa nasirado ang ABS-CBN, katong na-show nga it's going bulilit. Okay, so kailaman mong mutya, no? Or kaya, katong anak ni Sir Chef og ni to Be Careful With My Heart. O panahon sa iyang 13th birthday concert sa Skydome, Quezon City, ako ang nag-direct, no? Uguban pang mga artista o katong gusto mag-artista. So anyway, ning taknas kabuntagon, nganong nawala man ko sa pagka-nurse, pagka-acting coach, uguban pa, gumikan aning akong testimony. So kaning akong lecture, ako ning giuluhan og rehas at rehab. My addiction, from addiction to redemption, my story of recovery. Kumuingon ka og addiction, unsa may mabutang sa inyong hunahuna? Ha? Addiction? Ang addiction, no, basta moingon na kitag addiction, ang abat tumanonaan, drugs. Di ba? Drugs. Pero, ang addiction, mga kaigsunan, dili lamang kini sa about drugs or sigarilyo, alcohol. Kundili ang addiction, usa kini kabutang kung hain ang tawo, ang usa kabutang nga iya ang balik-balik, ginabalik-balik, bisan og kaning butang nga makapayagaw sa iya ang kinabuhi. Mo kanay addiction. Atong paspason, atong addiction is a condition where a person becomes physically or emotionally dependent on a substance or behavior even when they know it's harming them. No one cares about addiction, not unless someone you love na apektuhan na. No? There are types of addiction. Number one kind of addiction is substance addiction. Substance addiction, one of the very good example is alcohol addiction, or shall we say alcoholism. Examples is excessive drinking daily, unable to function without alcohol, na usa ka individual nga dili na siya mahimutang ang iyang adlaw kung dili siya mo inom. Buntag mo inom, udto mo inom, hapon mo inom, ini gabi mo inom. Kay di makumpleto ang iyang adlaw og di ka inom. No, kaning tawhana o kaning individual
usa na ni ka kanang gitawag nato og palahubog. Og nasayod kita mga igsoon nga kadtong mga tawo nga naay sakit sa alcoholism, siyempre ang unang tirahan sa ila ang ilang atay. No, mao nang naatay gitawag og liver cirrhosis, og uban pa mga liver diseases may kalambigitan sa excessive intake of alcohol. Og dili lamang kana mga igsoon kung ang usa ka tawo na addict sa alcohol, ang iyang pamilya gubot. Ang iyang pamilya walay kalinaw, gumikan kay ang magtiayon, no? Sige na lang sila og away. Kay ang palahubog mga igsoon, dili gid ni siya makalahutay og trabaho. Kay nga naman, pagkaugma di ka bangon, gumikan kay hangover. Labad ang ulo, no? So karon nakita na to diri, no? Nga ang usa sa mga problema is job loss, no? Walay trabaho o relationship problems. Next kind of substance addiction is nicotine addiction. Og nasayod kita nga ang nicotine makuha na to kini sa pagpanigarilyo o kanang vaping, no? So ang kaning presence of nicotine mao gini siya ang very addictive. Og nasayod kita, no, nga ang nicotine makadaot sa ato ang lungs, sa tugbaga, no? Kaning gitawag nila og emphysema. Unsa man ang emphysema? Related ni siya due to excessive use of smoking, no? So ang imo ang lungs ani na collapse mo nang maglisod og ginhawa kung walay assistance sa oxygen ang usa ka individual kung naa siya emphysema gumikan sa iyang addiction sa sigarilyo. Next kind of addiction is drug addiction. Kaning drug addiction makigsunan mao kini ang pinaka popular nga addiction. Gumikan kay ang drug addiction, no? Illegal kini nga addiction. Dili susama sa alcohol, susama sa sigarilyo nga pwede ra kang manigarilyo kung naalang ka sa saktong lugar. Pero kung drugs, bisan pag magtago-tago ka, once nga masakpan ka, once nga mapicturan ka, once nga ma-videohan ka og naay evidence, pwede kang dakpon sa mga pulis o sa mga otoridad sa gobyerno. Og nasayod na, no, nga kining ato ang drugs diri sa Pilipinas is very rampant. Problema di kayo ang drugs. Kaya naman, ang drugs man good, every time ang tao mo take niini, mawala sa iyang paminsar. No? Mo transform siya into other person, nga bisan to, buotan man kayo to siya. Pero nga nung nakapatay man, buotan man kayo to siya. Pero nga nung naka-hold up man, gumikan kay na influensya ng iyang huna-huna. No? Ang iyang judgment, ang iyang mga decision, dili na mao, gumikan sa influensya sa drugs. Og nasayod ta, no, nga sa Pilipinas, ang pinaka choice sa mga Pilipino or drug of choice is methamphetamine. Unsa man ning methamphetamine? Layman's term is shabu. Kinsa na nakashabu diri? Wala. Ako ra? Wala nakatake og shabu, maayo. Next kind of addiction kaning gitawag nila og behavioral addiction. Kaning behavioral addiction wala ni siya labot sa chemicals or substance kundi usa ni siya ka behavior sa tawo. Gawi imong binuhatan or habits, no? So usa ni ini ka example sa behavioral addiction kaning gitawag nato og gambling addiction. Ang gambling karon mga higala is very rampant, no, diri sa Pilipinas. Kaya naman naalang kay cellphone, naalang kay wifi, naalang kay internet, og imo lang i-download ang scatter nga application, wala na. Naalang kay GCash online, wala na. Speedy na ka mag sugal gamit imong cellphone. Mo na ang atong gobyerno, senador, congressman, gusto gyud nila nga i-totally ban ang gambling online kay daghan kay mga batan-on, mga magtiayon nga nagabungkag ang kinabuhi, ang mga kaugmaon gumikan kay nalubong sa utang. Ang uban manghimo na lang mga butang nga dili maayo para lang makakwarta kay nga naman itapak nila sa ilang nalugi sa sugal online. Mo na nga kaning naa atong mga kabataan, no? O bisag atong mga bana, ato gid silang pahinumduman nga ang gambling online is very dangerous. Kaya nga naman, ang gambling, walay gipili nga tawo, sikat-sikat driver, habal-habal driver, no? Abogado professional, wala gyud basta kay once nga ikaw na
igo ni ini nga sakit sa addictions, gambling, no? Wa gyud kay patawad mo na nga ang kasagara nga naay sakit sa gambling padulong gyud sa bankruptcy. Unsa maning bankruptcy? Ha? Hurot ang kwarta na ako'y kaila ma'am year 2007 sa dihang ang iyang parents dato man kayo nagkaidara na 2007 nagkaidaran, so gihatag tanan siya kay the only son man siya, gihatag tanan sa iya ha ang kabtangan, kwarta, property, sasakyan, mga mansyon, balay, agoy after 10 years hurot yun kay sige na lang siya adto og waterfront casino sabong hello sige sabong kay mo lagi na no na-addict siya sa gambling karon kabalo mo sinitabo after 10 years wala na'y nabilin sa bisag piso. Kabalo mo, unsay na lang nabilin sa iya ha. Ang nabilin sa iya kay iyaan na lang asawa, nagwapa. Wa na gid siya choice mga higala. Kay gusto man gid siya magsugal o gusto siya makabawi sa iyang logi, iya na lang giprenda ang iyang asawa sa usa ka Chinese nga negosyante. Ambot lang karon 2025 naman kung iya bang nalukat. No? Tabangan natong lukat, isa tong may mga asawa dere. Atong lukaton o nata tayo asawa, gwapa, no? So mo na siya ang epekto sa gambling online. Good morning, ma'am. Next kind of addiction, kaning gitawag nila og internet addiction. Halos tanang mga tao karon di na malipayon kung may internet. Labi na ang mga kabataan, no, mga new generation, nga naka-focus na kayo sa internet. Kung imong tangtangag internet na, di na mahimutang, restless na, boring. Ha? Ingana karon. Mao na nga kinahanglan nato disiplinaon ang ato ang kaugalingon ng atong mga kabataan kay halos ang atong kadalihok na rely na lang ta niining internet. Excessive browsing of the internet causes niini loneliness. Pero nganong sa among panahon, year 1980s, 1990s, wala may internet pero malipayon man ni. Wa may mga wifi sa Facebook pero malipayon man ni, no? Pero karon kay gusto gid nga na internet. So unsa may causes niini? Ang causes niini syempre wala lain kundi sleep deprivation. Ha? Wa nay tulog kay nganuan. Sige na lang internet, wa na siya nakahibalo nga ang oras alas 6 tas buntag. Ya mo trabaho pag alas 8. Ha, mo eskwela pag alas 8. Kulag tulog dayon pag-abot sa trabahoan o eskwelahan for ang ilaang performance o ang ilaang performance sa school o sa trabaho because of the internet addiction. Next kind of addiction is gaming addiction. Ha? Kaning gaming addiction ay mo kumpiyansa ni. Kay inyong mga anak mag-edad og 5, 6, 7 anyos, wa na. Naa ani nga addiction. Para sa to normal lang. Kay cellphone na magikubtan. Pero kung imong hunahunaon og ayo, it is a form of addiction. Kay atong mga anak magaay kog 170 nga naman. Kay i-Gcash o unsa ba na diya kay kinahanglan sa Roblox, unsa ba na diya, Minecraft ila mas sweeter pa sila sa ato no? Mas break pa sila ning gambling, gaming addiction. So careful pa kay mga bata karon, di para sa una nga kusog kay magtuon, kusog kayo magbasa, no? Bible story. Pero karon kung imong pangutan-on ang mga bata, kaila ka ni Noah, kaila ka ni Adam ug Eve, wa na gid sila kailangan naman, kailang na ilhan ang mga karakter na sa games. Careful ta kung natin mga anak niini. Kaya ang apadulngan niini, siyempre, poor academic performance, kaya atong mga anak, dili na interested mo learn. Kung dili, ang ilang interest is naana sa gaming online. Next kind of addiction is social media addiction. Obsession of social media. No, from time to time, no, bisag naa sa CR, kanunay gid sa nga, anak bisa. Di gid niya matangtang, no, loss of control na. Kinahanglan gid nga ang iya ang mga post no iya ginang monitor kung kinsay nag-like, kinsay nag-heart, kinsay ni comment og dili na gani i-like ang iyang post hala mag-goal siya hala ano naman ko gi-like ni kuan nasuko ko siya nako nga naman so mabother na dayon because of too much addiction of social media unsa mapadulngan ini anxiety, depression and low self-esteem manuan because in social media we tend and we will be tempted to compare ourselves to our Facebook friends. Hala kani bitaw siya ako maning high school nga classmate. Bugo man kayo ni siya. Mangupira man ako pero karon tuon na lagi sa Amerika. Sige na naglagi sila tour.
sige na lagi sila travel. Nga na siya mga car, na siya luxury car, na siya nindot kay nga balay sa California. Pero ako, nagpabilin lagi ko dres Davao. No? So yung ana ang hitabo. Kung sige kag, lantaw anang social media. That's why, dili ta kinahanglan mo compare sa atong kaugalingon, kundi ang value nato, ang importance nato, ato ang kwaon si Ginoo. No? Dili nato kwaon sa tawo ang atong importance. Kung wala tagi acknowledge, kung wala tagi recognize sa tawo, okay lang na. Basta importante nga atong gi-recognize ta nga kita gihigugmas Ginoo. Dili sa gugmas kalibutan through social media. Kay puro lang na siya pretensions ang naa dinha. Next kind of addiction is kaning gitawag nila og shopping addiction. No? Basta mag-lecture na gani ko sa uban sa mga simbahan o uban pang establishment, moingon na gani ko shopping addiction, muduko lagi dayon ning mga asawa. No? Muduko din ang mga babae nga naman. Okay? Hilig din ng babae og shopping. Tinoda dili. Depende sa babae, no? Kinamo po yung lalaki nga ganahan mo shopping. Pero kung naamo ani nga addiction, careful ka, no? Kay kining niya is very addictive. Nakapalit na kag bag-ong sandal, nindot na kay mong sandal, pipila lang ka mga ka beses nga mo nasuot, agoy. Noon po yung nagpakita nga Shopee, Shein. Sa brada, Lazada, Temo, online, agoy, na may bag-ong color, na may bag-ong style, na ibog na po ka, wa pa gani nagubang imo ang sandal o sa order na po. Wa pa gani naguba pag isa ka bag, order na po bagong mo na din may tabo. Nga ang pagbayad sa kurente, pagbayad sa tuition, mahilabtan. Then mahitabo, mamismanage na ang finances because of shopping addiction. Careful ka na, we have to live simple life. We have to be modest, no? Di na kayo kinahanglan pagka-extravagant. Hindi na ito magkinahanglan nga magpa-bongga pa. Kay ang ato ang mismong ato ang kaugalingon, no? Important na ta sa matas Ginoo. Kay kung naataan ni ining addiction sa shopping, ang mahitabo malubong ta sa utang, no? Malubong ta sa loans o uban pang mga problema sa pamilya kay sige na away ang banaw og asawa. Kay nganong ang asawa gastador kayo, di ba? Because of shopping addiction. Next kind of addiction, my dear friends, kaming gitawag nila og food addiction. Ayo magtanaw sa kong tiyan, ha? Basin og inyo akong ingnon nga kuan. Okay. Di ba ako usap na sa akong struggle, no? Kay lami magidikaon. Lami magyud, no? Bisan unsaon. And remember that Adam and Eve, no? Mao ni ang ilang pinakauna nga disobedient nga sala dito sa dito sa paraiso sa kauban ang Ginoo kay ngano man dili pakaon ang prutas pero gikaon gyud gumikan kay napinta siya sa anyag sa mga prutas. So kaning food, no, usagin ni siya sa pinaka lisod i-overcome kay lami magidikaon. Bisag busog naunta, bisag pagwa pagigutom, makakitag bag-ong sudan labi na mga kinilaw, sinugba, seafoods, lechon baboy, lechon manok, agoy-noy. Lami gyud kayo cake, milk tea ug uban pa, no? So kabalot na nga ang epekto nini obesity, diabetes ug heart diseases ug uban pang mga klase nga sakit. Next kind of addiction is sex addiction. No, kaning sex addiction ang causes niini daghan kay magtiayon nga nagkabulag kay naay mga bana nga dili kontento sa ilang asawa. Naay mga asawa nga dili kontento sa ilang mga bana. No? So ang mahitabo niini magbulag, magkabungkag and worst, magkakaroon sila ng mga sakit tulad ng STD, HIV and worst AIDS, no? Because of multiple sexual partner. Next kind of addiction is pornography addiction. Kaning pornography addiction is very accessible nowadays. Kaya nga naman, gamit lang kasi mong cellphone, naalang kay wifi, naalang kay internet, imo lang i-download ang Pornhub site, agoy-noy. Imo lang i-click, na makakita na din kag mga movie, mga film nga, dili maayo lang tawon. Ato lang i-diretso, paspasan nato ni work addiction, no? Kaning work addiction daghan pud kaayo ang mga tawo karon nga nagkasakit gumikan kay sige na lang trabaho bisag holiday bisag Sunday, no? Sige na lang gyud digil sa mapugnan mo trabaho gyud ambot kay unsay naa siguro gusto siya nga modagan iyang kwarta o gusto siya modagan ang iyang savings, no? O gusto siya makapalit og bag-o nga mga sakyanan or mga balay mao na nga nagkayod din siya ayo pero ang iyang gikayuran padulong na gyapon sa tambal check ups doktor kay na-compensate ang iyaan. Na-compensate ang iyaan time. No? Instead nga mag-rest, instead nga mapahulay,
Pero ang mahitabo, sige na lang siya og trabaho. Work addiction, my dear friends. Next kind of addiction is emotional, no? Kaning gitawag nila og psychological addiction. One of the very good example for this is love addiction. Bisan gikulata na siya siyang bana, bisan og giabusaran na siya siyang bana, bisan og gisagit-sagitan na siya siyang bana, pero kay para sa iya di gyud ko mobiya sa ako ang bana, kay mao gyud ni ang true love, no? Pero mo na ang sayop diha, no? Before loving others, you have first to love yourself. O sa oras diha? Ato nang laktawan? Okay, this is now the key takeaway. Hapit na tamahuman. Addiction is not only about substances, no? Dili lamang ang addiction sa mga drugs, alcohol, sigarilyo. Pwede po siya ang cellphone, internet, wifi, o uban pa, no? Gambling online, gaming online. Mahimo siya og addiction. Each type requires awareness, proper diagnosis, and customized treatment. Early intervention is crucial. My dear friends, I want to tell you that I am here, no, isip registered nurse, pero wala na ko nakatrabaho as nurse. Acting coach ko sa ABS-CBN o GMA Network, o uban pang akong trabaho as broadcaster sa Iligan, pero nawala ang tanan. Nga naman, because for 23 years, since 2001, I was addicted to drugs and alcohol. Wa naging ko'y laing gihimo. Kay akong mama tuaman sa Amerika. Ang ako lolo, vice governor sa Zamboanga del Norte, daghang kwarta. Tagapangayo na ko, hatag. Akong mama to sa Amerika, tagapangayo, hatag. So, ang tangang kwarta nga akong nadawat, dito ra gyud ipadulong sa drugs o sa alcohol. For 23 years, no? My life was full of pain. For 23 years, my life was full of darkness. My life was full of brokenness and sadness because of my addiction. Gusto na ko muundang og drugs. Gusto na ko muundang og inom og bino nga makahubog. Pero dili na ko kaya. My spirit is willing, but my flesh is weak. Gusto na gyud ko, di na gyud ko. Last na gyud eh. Pagkaugma, agoy, nag-crave naman po ng akong unod, lami na po kay isuyo kong shabu. Ya kay di man ko ganag marijuana, kay akong drug of choice shabu man. Ganahan mo gyud kong shabu. Sige na lang gyud kong shabu, no? So mo na karon, ang mahitabo niini, no? Addiction will destroy your family. Kita mo ng pamilya na picture nga nasa tubangan ninyo karon? Kinsa ng pamilya? Ako ang pamilya, no? Mo nang akong asawa ug duha ka mga anak. Kita ninyo na akong asawa every time nga among anniversary Valentine's ako gyud siya hatagag bulak. Pero niingon ang akong asawa sa ako kung di gyud ka muundang sa imong drugs ug alcohol, mabungkag gyud ning pamilya nato. Wa man ko nagpatuo sa asawa. After 13 years of marriage, April 4, 2022, my wife decided to left me. Gibiyaan ko sa kong asawa April 4, 2022 o miadto siya sa laing lalaki. Iyang gidala mong duha ka anak because of my addiction to drugs and alcohol. Napriso ko, no? And anya na lang ato ng sumpayan. Addiction will destroy your family. Addiction can cause broken trust, arguments, and emotional pain. It can lead to separation, divorce, broken relationships and with children and parents. Addiction, in many cases, the entire family becomes emotionally and financially drained trying to help the addicted person. Kani nga family, no, wala na naron. Wa na ni balik ako asawa, di-block na ko niya tanan, di na ko ka-contact, o nag-inusara na lang ko because of the effect of addiction. And, you know, addiction will destroy your job. Nindot akong trabaho, no, maalaala mo kaya, akong gishoot na, 2017, kani, ang salida na, kita magmalala mo kaya, wala naman na ron. ABS-CBN na siya, o nagtudlo ko sa going bulili, tora. Pero nawala na nga trabaho because of my addiction. Because addiction affects concentration, decision-making, and attendance at work. Many lost their jobs due to poor performance, absenteeism, or inappropriate behavior. It damages your professional reputation and financial stability. And addiction will destroy your life. Kinsa man ang lalaki na nga napriso? Ha? Kinsa na?
That was the first crime that I committed in my whole life. 5 kaadlaw, wala ko'y tulog-tulog. 5 kaadlaw, ako'y ligo-ligo. 5 kaadlaw, ay kaon-kaon. Ang nagdumala sa kong utok o sa kong lawas, drugs and alcohol. Na ay nagbuli na ko, tulo ka Koreano. Wa gi ko kagwanta. Gibiyaan naman ko sa asawa at that time, sakit kay kong kasing-kasing. Kuha kong botilya sa Red Horse, nga wa panabrihan. Akong gibunal sa ilang ulo, dirigid sa agtang. Ang tulo ka mga Koreano, knockout, tumba, na ICU. And that was the first crime that I committed in my whole life. Nakpriso ko sa Kalibo, Aklan. Addiction harms your physical and mental health. It increases the risk of serious diseases, injuries, accidents, and even early death. Emotionally, it leads to shame, guilt, anxiety, and depression. And most especially, addiction will corrupt your mind. And it will destroy your personal relationship with God. Because God is a jealous God. We cannot serve two masters. If you are serving yourself, if you are serving your addiction, then you cannot serve God. Because God is a jealous God. We cannot serve two masters. According to John 10:10, it says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ug mao kini ang yawa. Ang yawa siya ang nagdumala sa atong kalibutan og tulo ra ka buok activities sa yawa. Ha, pagdamay gining yawa. Kabalo ka unsa ang gusto buhaton sa tawo? To steal, iya kang kawatan. Iya kang gubon o iya kang patyon. Mauna ang addiction iyang gi-offer. O offeran ko ni siya drugs. Di siya ganang drugs, di siya ganang sa lasa. Gambling na lang. Hantod pili lang, dagag addiction. O kani nga tanan nga addiction, makapalayo ni nimo sa imong relasyon sa Ginoo. Di na ka-interesado mo atong simbahan, di na ka-interesado mo ampo, di na ka-interesado mo basag Bible, kaya ganun, tuan na lang ka sa addiction naga, tanga. But don't worry, because God said, I have come that they may have life and have it to the full. No, ni anhi ang Ginoo sa kalibutan para sa mga pariho nato nga naay mga klaseng addiction o makasasala so that we can have a life that is meaningful and fruitful. Even though addiction can destroy many things, through God's grace, healing, and second chances, a person can recover, rebuild relationships, restore their health, and live a new life filled with purpose. After 23 years akong addiction, gibiyaan ko sa kong asawa, nabungkag akong pamilya, napriso ko og ikaupat. Frustrated murder, number 1 case. Ikaduhan akong pagkapriso, acts of lasciviousness, sexual harassment, kanang babae nga makita nako nga parihog naong sa kong asawa, bulaw ang buhok, pution og bisisahon, akong gihalog. Paghalog na dili man day ako asawa, nakasuhan kong acts and lasciviousness, sexual harassment sa Cebu. Pag-abot sa ikatulog, nakasuhan na po violence against women and children, VAUSI RA 9262, na priso ko ikatulo sa Iligan. Paggawas na ko sa ikatulo, akong gibungkag ang balay sa akong kabits ko asawa, pero ang akong gibungkag, di man day maong ang balay sa kabits ko asawa. Ang silingan man day, siyot ko ba? Agis kong kasabog. Damage of property worth 280,000. Na priso na po kong ikaupat. Pagkalima, girehab ko sa kong mama sa Osami City for 6 months. April 15, 2023, nisulod ko og rehab. Nakagawas ko October 17, 2023. Paggawas na ko sa rehab, ang akong chanilas, kay hinumdum lang ko, October 17, 2023 ha, 2 years ago. Paggawas na ko sa rehab, kay gibuhian naman ko sa rehab, kay nilagpas naman ko. Ang nakuhala, nurse man ko, professional man ko, dayon, kabalo man ko sa'yo po dili. Then akong mama at that time, nalubong nag 34 million. Then wala ko asawa, guba na kong pamilya. Tanaw ko sa kong chinilas, puro wala. Ang isa blue, ang isa brown. Ang blue, buslit pagid. Akong shirt, usa na lang. And at that time, na ako dito sa Osami sa gawas, ingon ko, lami na po di inom. Pero ningon ko sa kong kagalingon, kung ako apaning imnan, o bino nga makahubog, kung ako apaning suyupan og shabu, diri sa gawas karon, dili lang ko puniton sa akong inahan sa prisuhan. Dili lang ko puniton sa akong inahan sa rehab. Kundili, puniton nagikuniya sa sementeryo. Ingon ko sa kong gagulingon, mauli ko sa Dipolog City,
Buli ko sa balay, matulog ko, di ko mo syabo, di ko mainom. Karong adlaw lang. My dear brothers and sisters, my friends, because of God's grace, God's mercy, God's forgiveness, and God's unconditional love, and the undying support and prayers of my mother today, I am very proud to say that I am celebrating my 2 years, 5 months, and 7 days as clean and sober. Buot pasabot, sulod sa duha ka tuig, 5 ka bulan, og 5 ka mga adlaw. Wala nay drugs, wala nay sigarilyo, wala nay bino nga makaubog, og wala nay bisyo nga ako panggi butang sa akong lawas o sa akong kinabuhi. Og labaw sa tanan, ako nang gibalik ang akong kinabuhi sa pag-alagad o pagserbisyo sa Ginoo. Og mo na hinungdan nga naa ako karon sa inyong atubangan. Bagong buhay. A new beginning is always possible. Mo na akong picture sa ikaapat na ko nga pagkapriso, no? Giupawan ko. When a person struggles with addiction, it can feel like life is ruined. But God specializes in giving you life to broken people. He does not give up on you. Ang Ginoo di gid mo give up, no? Kaupat nga pagkapriso, wa man gyud ko gipatay sa Ginoo. Patay na unta karon. Pero wa man gyud ko gipatay sa Ginoo. 1 Corinthians 10:13 says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. Today, my dear brothers and sisters, this is now my mission. This is now my calling. This is now my ministry and my advocacy. I am now leading an organization dedicated to helping people who struggle with addiction to turn their lives around and become good and productive and God-fearing individuals. I visited jails and drug rehabilitation center throughout Mindanao and Visayas, no? To inspire, educate, and remind them that recovery is possible. Habang may buhay, may pag-asa. While there is life, there is hope in God. That's why today, no, I am carrying the message of hope to those addicts and criminals like me who still suffers. Daghan kay mga adik-adik kriminal na gusto magbagong buhay, pero di nila kaya, di sila kabalon saon. Munang ako ania karon diri sa Davao, no? Para mo gikan og prisuhan, jail, tanan rehab. Ako nang gituyok tanan para motabang sa mga pareho nako. Kita ninyo na akong picture, no? Unang pagkapriso, ikaduha, katulo, kaupat. Kung kauban mga ISIS, ikaupat, maldito mago. Ang mga ISIS yang ipangpatay, pulo ka buok, 15 ka buok, mga sundalo. Ako ingon ko sa kong guligon, nganong naamang ko diri. Impierno maning lugara. Ginoo pawa ang ko diri. Ay salamat. Kawa ra gid ko. And nag-organize ko karon og organization akong gitawag og Second Life Philippines. Everybody deserves a second chance. No? Tanang mga kriminal nga gikan sa prisuhan, tanang adik-adik nga gikan sa rehab pagawas, 90% ana bubalik na sa prisuhan, bubalik na sa rehab ganon. Wala na support system. Pagawas nila wala na pamilya, ang asawa ni tumbling to anas lain, ang mga anak mapoy mga trabaho. And worse, di sila katrabaho, gumikan kay naa sila mga criminal record. Unsa may mahitabo, gutom, way pagkaon, way trabaho. Ang nahibawan, mamaligyag siya bo. So ang mga mamaligyag siya bo, iwa may trabaho sa gawas, mamaligyan na siya bo. Ang kawatan, mangawat balik. Ang pulisan, manulis og balik. Mora gina. Dakpan sa pulis, balik na pulisisuan. Paggawas, ang gobyerno, wala po. Di ba? Pero kaning akong gi-organize na organization, Second Life Philippines. Everybody deserves a second chance. Paggawas sa mga kriminal, ako silang ingnon. Usara ka requirement para mahimo kang member ani. Di gyud ka pagutman ako. Pero dapat naa ka ani nga requirement. Unsa man na? Muna siya. The willingness to change. Naa ba ka ang willingness to change or gusto pa ka mosuyop? Gusto pa ka mo inom? Gusto pa ka mangawat? Gusto pa ka mangilad? Gusto pa ka mamakak? Pero naa pa ka na, di ta pwede mag-uban. Pero gusto ka ang kinabuhi nga matarong kauban ang Ginoo, uban ta.
O, kani, mga killer man eh. Kaning niya, 17 years old. Kaning bata kay niawha siyang balay, niadto sa ilang amigo, ML pa una, online ba? Paghuman, na siya amigo na abot, gidalag drugs. Suyop sila, samtang na gaming online, gambling online. Naabtan siya tulog ka adlaw, wa siya tulog-tulog, wa siya kaon-kaon. Nakarealize siya na 3 days naman daw, wa ko ulit sa balay. Nuli siya kadlawon, aron di siya kasabaan siya mama. Pag uli niya dito silang balay, agoy, nakita niya ang isuon siyang mama, nagahigda sa sofa. Niya kinaana mang tiyan, nakita diriwa. Niya kiwa siya tarong nga tulog, niya sabog sa drugs. Tanaw siguro niya siyang auntie, mura mag siksihan siguro siya, ni attempt siya og hilabot. Pag hilabot niya siyang auntie, nasakpat, nakamata, nasagpaan gid siya. Nasakitan ang way tulog-tulog, adik-adik, nikuha siya og kutsilyo sa kusina, iyang gibalikan, iyang iyaan, iyang gidunggab 81 times. Naro? Pero, karon ako sa putanon, nganong nahimo to nimo? O sara yung tubag? Naka-drugs manggug ko. Then wa ko'y tulog, wa ko'y kaon. Nasakitan ko pagsagpas ko ante. Pero lahin ang pagmahay. Atong mga anak, mga kabataan, no? Di na to pasagdahan mga igsoon. Kay, pwede sila nga mapareho ani. Professional mga ginikanan ani. Pero karon iyang anak ko sa rehab. Wa pa kagawas. Kaning duha, mga tulisan po ni, tanang LBC, gikag Bukidnon, padulong sa Lanao, sila po'y nanulis, apil Gaisano, tulisan nila, apil mga pawn shop, turan duha. Pero ningon ko sila, di na lang ko ninyo, ayaw na lang nako, di na nako tanawan na inyong past. Naaba mo'y willingness to change? Naaman daw. Sige, uban ta. Karon kaluyan sa Ginoo, gi-Bible study na silang tulo. Ga-Bible study na, no? Pareha tong kawatan ba nga kauban sa Ginoo, gilansang ang Ginoo sa krus. Na mapikawatan ang kilid, ingon ang kawatan nga Ginoo, hinumdumi ko. Pag abot ni mas paraiso ang Ginoo, wala daghang question. Ningon siya karon dayon. O banonte ka. So mga igsoon, no, lahi-lahi man tag cases na atay mga nagkadaiyang mga struggles, no? Kaluyahon sa kinabuhi. But we have to remember, no, that God can transform anyone no matter how broken they may be. I visited jails, rehabilitation center. I renovated basketball court in Zamboanga del Norte Provincial Jail. And nahimo na ko karon og War Against Drugs nga magazine. Og mao kana ang ako ang wala ko gasolicit, wala po ko nangaytabang sa mga dato. Ako personal support kaugalingon nga, support na kauban ang Ginoo, God will provide sa akong ministry. Og mao na ako nahimo mga piniriso, akong bisitaon, mga rehab centers, no, na ipari, na abogado, na doktor, na engineer, nga na-meet na ko sa rehab. Akong giingnan ang pare, Father, pari gid ka, sa pare kay ko, gamisa gid ko sa mga chapel, mga simbahan, mga unsa pa na diha. E kung ganun na ang mga rehab, so na-addict ko sa drugs og bino. Kung unsay sugod diha na, sige nung imo magugatong mura og nabang Santa Sina o Santa na, di man ko Katoliko god, kanang murag dugo sa kuan, nanaon ba? Ya kinaan di alcohol at content, na-addict siya, sige na siya palit og redoors. Hangtod, nakatilaw siya sabo, na-addict siya sabo. Nag-meet na ko siya, pare, nakamit po kong doktor, medical doctor, kamit po kong abogado, taga, di lang ko magsaba, og engineer, na, sainan ka na, ingana ang addiction, ingana ang drugs, why ginapili? 1 John 1:9 says, if we confess our sins, addiction is a sin. Addiction is a secret sin nga kamoray nakabalo. God is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Today, my dear brothers and sisters, moingon sila nako, Curb, nurse man ka, ganun di man ka moanig Amerika. Nindot kay diri kay dakog sweldo. Ningon ko di ko pwede mo anang Amerika. Kay dili nako pwede biyaan ang ako mga kaigsunan nga masakiton, mga drug addict, mga kriminal, nga hantod karon na pasangit-ngit. Ngano man, ganun mo nang buhaton, akong tubag usara. Because I do believe that everybody deserves a second chance. Daghang salamat og may buntag sa iyong tanan. So mo ni akong ministry, no? Kining wala magid ko'y trabaho, pero gapadayon ko sa kong pamilya, mabot ko og Surigao, Agusan del Sur, pinaagi ani akong magazine nga
gihimo po ni atong mayor sa Davao. Naging siya yung message diri, no? Si Mayor Digong Duterte. Kanini ang sulod ani puro gyud siya sa addiction, drugs, alcohol, sigarilyo, guban pa. So kani ang worth ani is 250 pesos. Pero kanini no, 100 ay ako maning i-remit ang 150. Ang 100 mo ni akong gamiton nga, madto ko og mga prisuhan, madto ko og mga rehab, og sa akong organization nga Second Life Philippines, naanay 17 kabuok nga mga kriminal nga nibalik na sa Ginoo og naa na sila sa gawas, pero dili lang nako pwede i-post ang ilang picture kay anonymous, confidential. Thank you kayo sa inyong tanan og namoy kasing-kasing suporta, ha? 250. Duha ni siya kabuok, no? Isa ka libro og magazine. 250 pesos. Thank you, ma'am. Ma'am. Adventist po ka. 70 Adventist. Lugar ka ng trabaho ila Dr. Arroganti. Okay lang ang doktora. Oo, doon na sila. Amerika. Si Idara naman si Dok. Namatay na mag-ora? Mag-ora? Nagadipulog mo na sila? Cebu. Sige, okay na, ma'am. Thank you kay ma'am, ha? Sige, sige. May problema. Pwede mo kumagat ang doktora. Lakas din ang doktora. Pamili ko. Mao ba? Bubay ka ng tabong. Mo ba? Mama? Dire raman ka? Harap ka dire. Ah. Hindi ko lang